Kasabay ng anunsyo ni President Donald Trump na magsusuplay ang Estados Unidos ng bagong armas sa Ukraine, nagbabala rin ito na hihigpitan ng US ang lahat ng mga bansang tumatangkilik sa exports ng Russia. Ito anya ay hanggat hindi sumasang-ayon ang Moscow sa isang kasunduang pangkapayapaan. Narito ang report ni Chantel Santos. Tila nakapagdesisyon na si US President Donald Trump na panahon na upang magmatigas kay Russian President Vladimir Putin. Kamakailan, ipinahayag ni Trump ang pagkabigo nito kay Putin. Putin really surprised a lot of people. He talks nice and then he bombs everybody in the evening. So there's a little bit of a problem there and I don't like it. Ang banta ni Trump na ipataw ang tinatawag nitong secondary sanctions laban sa Russia kung itutuloy ay isang malaking kabig sa Western sanctions policy. Tinutulak ng mga mambabatas ng US ang isang batas na magpapatupad ng ganitong mga paghigpit. Target ang mga bansang bumibili ng langis mula sa Russia. Sa 3 taong labanan sa pagitan ng Moscow at Kyiv, nagpigil ang mga bansa sa kanluran na gumawa ng mga hakbang na pipigil sa Russia na makapagbenta ng langis nito sa iba. Dahil sa pagpipigil na iyan, naipagpatuloy ng Russia na kumita ng bilyong-bilyong dolyar mula sa paghahatid ng langis sa mga bansa tulad ng China at India. Ayon kay dating US Ambassador to Ukraine na si William B. Taylor, pinapakita ng usapang paghihigpit na ito na naiba na ang tindig ni Trump pagdating sa Russia. Well, I think President Trump has figured out that President Putin has been stringing him along, has been tapping him along, as President Trump has said earlier, that President Putin is not serious about any kind of an agreement, a ceasefire. President Trump had thought he might be. Noong Lunes, nakipagkita si Trump kay NATO Secretary General Mark Rutte. Anya, bilyong-bilyong dolyar na halaga ng armas ng US ang mapupunta sa Ukraine kabilang ang Patriot Air Defense Missiles. Ani Rutte, 8 NATO countries ang sumang-ayon din na makibahagi sa pagbibigay ng armas sa Ukraine. Ayon kay Taylor, pinalakas nito ang kaisahan ng NATO. NATO now will be unified against Russia. The support for Ukraine that has been indicated today by the Secretary General and by the President is stronger than it has been in the past 6 months. Sa Kyiv, sinalubong ng mga mamamayan ang anunsyo subalit nananatiling maingat ang iba ukol sa intensyon ni Trump. Samantala, nakipag-usap naman si Ukrainian President Volodymyr Zelensky kay Trump envoy Keith Kellogg noong Lunes. Ayon sa Ukrainian President, tinalakay nila ang daan tungo sa kapayapaan at kung ano ang kapwa nila magagawa upang mapalapit dito. Chantel Santos para sa Mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point.